Habang lumalala ang digmaan para sa Rusya, gumagamit ng mas desperadong hakbang ang kanilang natataranta at natatakot na puwersa. Kamakailan, nakita silang inaalis ang mga baril sa sariling tangke nila. Maaring mukhang katawa-tawa iyon bilang isa sa pinakakalokohang galaw ng hukbo at sa maraming paraan, totoo nga. Pero isa rin itong palatandaan kung paano nagbago ang digmaan at kung paano ang panig ng Russia, lalo na, ay napipilitang gumawa ng malalaking pagbabago para maipagpatuloy ang laban. Ang Russia ay matagal nang nangunguna sa paggawa ng tangke. Simula pa noong Unyong Soviet, malaki ang puhunan nila sa disenyo at pagdevelop ng tangke. Tuloy-tuloy ang paggawa ng iba't ibang modelo at paghahanap ng paraan para mapalakas at mapatibay ang mga ito. Nang magsimula ang digmaan sa Ukraine, libu-libong tangke agad ang magagamit ng Russia. Kasama rito ang mga bagong modelo tulad ng T-70M at marami pang lumang Soviet tank na nakaimbak sa iba't ibang pasilidad sa bansa. Handa at naghihintay para sa pagsiklab ng digmaan. Labis ding umasa ang Kremlin sa kanilang armored vehicles sa simula ng labanan. Maraming ulat ang nagsabi tungkol sa malalaking convoy at hanay ng tangke ng Russia na tumatawid papasok ng Ukraine. Umaasa ang mga komandante ng Russia sa marahas na taktika para talunin ang sinumang haharang sa kanila. Sa kasamaang palad para sa kanila, hindi ayon sa plano ang nangyari. Magaling nagdepensa ang Ukraine at naging malikhain at makabago ang mga sundalo at mamamayan sa pagpigil sa mga tangke ng Russia. Nakatulong din na madalas maling gamitin ng Russia ang kanilang mga tangke, tulad ng pagpapadala sa mapanganib na lugar nang walang sapat na suporta. Habang lumilipas ang panahon, patuloy na dumami ang bilang ng mga nasira at nawasak na tangke ng Russia. Sa kalaunan, umabot sa puntong napilitan ang mga tropang Ruso na maghukay sa mga lumang imbakan ng Soviet upang maghanap ng mga dekada ng tangke na bahagya pang gumagana para mailabas sa labanan at mapalitan ang mga nawasak na tangke. Biglang ginamit ang mga tangke na mula pa noong dekada 1950, hindi ito nakatulong. Lalong lumaki ang pagkalugi habang parehong Ukraine at Russia ay nagpakadalubhasa sa drone warfare. Agad natukoy ng puwersa ng Ukraine ang kahinaan ng tangke ng kalaban at nakahanap ng paraan para atakihin ito. Napapatumba nila ang $1 milyong na halaga ng mga kagamitan gamit ang mga drone na mas mura ng malaki kumpara sa halaga ng mga iyon. Dahil dito, nagdesisyon ang Rusya na halos itigil na ang paggamit ng mga tangke sa mga lugar sa harapan gaya ng Pokrovsk. Desperadong tinatangka ng Kremlin na sakupin ang Pokrovsk, isang mahalagang sentro ng lohistika at transportasyon sa loob ng ilang buwan. Sa halip na harapin ang mga tangke at iba pang mabibigat na armor na papalapit sa kanila, natagpuan ng mga puwersang Ukrainian ang kanilang sarili na nakakaharap ang maliliit na grupo ng mga sundalo. Kadalasan ay sakay ng mga simpleng sibilyang sasakyan o minsan ay walang sasakyan, nagmamarcha ng naglalakad sa walang saysay na pagtatangkang sakupin ang mahahalagang bahagi ng lupa. Sa puntong ito, isang bagay ang malinaw. Hindi na kayang mawalan pa ng mas maraming tangke ng Russia. Sobra na ang pabaya at magastos nitong mga taktika. Ang ekonomiya nito ay naghihirap, ang militar nito ay labis na humina, at ang mga kalaban nito ay lalong lumalakas dahil sa suporta mula sa mga kaalyado sa buong Europa at sa NATO alliance. Kailangang gumawa ng paraan ang Rusya para mapanatili ang armor nito at makakuha ng oras upang makagawa pa ng tangke at sasakyang pandigma. Binago nila ang taktika. Ipinapadala ang mga sundalo sa labanan ng walang tangke bilang proteksyon at mas umasa sa bomba, misil at drone para magdulot ng pinsala sa target ng Ukraine. Ngayon, tila bumalik ang Rusya sa dati at muling gumagamit ng mga tangke at sasakyang pandigma ng sundalo. Nakapagtipon ito ng napakalaking puwersa sa rehiyon ng Donetsk, malapit sa lungsod ng Pokrovsk. Ayon sa ilang pagtataya, hanggang 150,000 tropang Ruso ang nagtipon dito, suportado ng maraming tangke at armored na sasakyan. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan na nakita ang isang malaking puwersa ng mga Russian armored tulad nito. Parang inipon ng Kremlin ang kanilang mga tangke at sasakyan para sa sandaling ito.
habang naghahanda sila para sa posibleng huling madugong labanan para sa kapalaran ng Pokrovsk na maaring magbago sa Eastern Front. Ayon sa open source analyst na si Jompy, dahan-dahan ngunit tiyak na pinipigil ng Russia ang kanilang armor at binabawasan ang mekanisadong pag-atake sa minimum. Masusing pinagmamasdan ng ilang intelligence analyst ang mga larawan at video mula Russia para mas maintindihan kung anong uri ng tangke ang inihahanda ng Russia para sa nalalapit na labanan. Nakita nila ang ebidensya ng maraming karaniwang modelo tulad ng T-70, T-70, T-80 na tangke, at mga BMP at BTR na infantry fighting vehicles. Napansin din ng mga analyst ang ilang kakaibang sasakyan sa convoy ng Kremlin. Kasama rito ang mga tangke na tinanggalan ng kanyon at tore, kaya mistulang armored personnel carrier na kaysa totoong tangke. Ibinahagi ang balita ng X-account na Armored Fighting Vehicle Recognition sa isang post noong Setyembre 22. T-72 ng Rusya na may improvised armored superstructure. Mukhang walang tore ito dahil sa anggulo ng superstructure at kakulangan ng pangunahing sandatang nakausli rito. Hindi rin ito Bronirovanaya Remontno Evacuationaya Machina Armored Recovery Vehicle o IMR Armored Engineer Vehicle dahil wala itong crane o panghukay. Mukhang T-72 ito na ginamit para maghatid ng assault infantry ng mas malapit sa target habang may takip. Naging posible ito dahil sa mga mukhang frequency jamming device sa improvised superstructure at dami ng barbed wire para ma-pre-detonate ang first-person view drone. Napagpasyahan kong variant ng T-72 ito dahil sa cutout na tambutso at louvre sa kaliwa. Kapansin-pansin din ang hatch sa ibabaw ng tambutso, lapad ng mudguard sa truck, at hugis ng harapang hull. Dapat ding tandaan na may 4 S-22 E-array boxes ito sa gilid ng hull. May kasamang video ang post na nagpapakita ng kakaibang tangke habang umaandar. Malinaw na makikita na ito ay orihinal na isang tangke at malamang na isang T-72 ayon sa pagkakakilanlan ng armored fighting vehicle, ngunit tinanggal na ang mga kagamitang pandigma nito. Binalutan din ang katawan nito ng razor wire at iba pang anti-drone armor gaya ng metal na tinik. Napansin ng mga analyst ang anti-missile reactive armor block sa binagong tangke, pati ang tatsulok na metal na bubong na may drone jamming radio noisemakers. Kahit mukhang tumpok ng bakal, ang Russian Franken tank na ito ay may makabagong armor at teknolohiya sa kabila ng pangit nitong anyo. Bakit inisip ng Russia na gawing parang glorified personnel carrier ang tangke, na pwede namang magdulot ng malaking pinsala sa puwersa ng Ukraine? Ang sagot, sa isang salita, ay drones. Ang mga drone ang naging dominante sa digmaang ito sa iba't ibang paraan. Halos araw-araw, ginagamit ito ng Russia para bombahin ang Ukraine. Kadalasang daan-daang drone ang pinapalipad tuwing gabi sa mga target sa buong bansa, kasama ang Kyiv. Regular na pumapatay at nagpapasugat ang mga drone nito sa mga sibilyan at sumisira ng mga gusali at infrastruktura tulad ng tirahan, ospital at paaralan. Unti-unting naging mas bihasa ang Ukraine sa paggamit ng mga drone laban sa Russia. Maraming ulat na sumira ang mga drone ng Ukraine sa eroplano, radar, depensa sa himpapawid, refinery ng langis, pabrika ng militar at iba pang target. Pareho sa sinakop na teritoryo at lampas sa hangganan. Sa loob ng Russia, mahusay gamitin ng Ukraine ang mga drone para sirain ang tangke at armored na sasakyan ng Russia. Muling dumami ang mga kaso ng kamikaze drones na tumatama at agad nagwawala sa mapa ng mga mahihinang bahagi ng BMP vehicles ng Russia at mga lumang Soviet tank. Alam ito ng Russia. Naiintindihan nila na palaging nasa malaking panganib ang kanilang mga armor, lalo na sa mga frontline. Kahit kailan, pwedeng marinig ang kakaibang ugong ng drone sa itaas at kayang burahin ng isang maingat na drone attack ang buong convoy. Nawalan na ang Russia ng mahigit 22,000 armored vehicles at iba pang mabibigat na kagamitang militar. At ayon sa mga eksperto, tinatayang nasa 65% nito ay nasira dahil sa mga drone. Hindi matitiis ng Kremlin ang patuloy na ganitong malaking pagkalugi. Nauunawaan din nito
na kailangan nilang gamitin ang armor para makamit ang makabuluhang tagumpay sa mga lugar gaya ng Pokros at makuha ang kailangang teritoryo. Kaya kailangan nilang humanap ng paraan para gawing mas matibay sa drone attacks ang kanilang armored vehicles. Kaya naman, ang mga tangke tulad nito ay binago na halos hindi na makilala at nilagyan ng iba't ibang klase ng anti-drone na kagamitan at teknolohiya. Ang mga tangke na ganito ay hindi na talaga mga tangke. Mas parang pinalaking mga sasakyang panghatid ng tao na lang sila. Dinisenyo ito na may isang layunin, ang makaligtas. Ang TP-22 na ito ay hindi na para makapinsala sa labanan. Malinaw ang tungkulin nito. Panatilihing ligtas ang mga sundalo hanggang makarating sila sa unahan ng labanan para makalabas at makapagsimula ng atake. Ang tangke ay parang baluti na ginawa para protektahan ang loob laban sa drone, artilyeriya at misil. Hindi mahalaga ang kakaibang itsura nito. Basta't sapat ang tibay at bilis para magawa ang tungkulin nito. Bakit hindi na lang gamitin ng Rusya ang mga infantry, sasakyang pandigma, at armored troop carrier para gawin iyon? Dahil sa simpleng dahilan na hindi sila sapat na malakas. Hindi ginawa ang mga sasakyan tulad ng Russian BMP para sa drone warfare. Kaya hindi sila angkop sa ganitong labanan anda. Sa mundo ng mga kamikaze drone, sila ay talagang laos na. Dahil isang drone lang ang kailangan para mapabagsak ang buong BMP sa isang iglap. Malamang na mapatay pa ang lahat ng nasa loob nito. Kayang pabagsakin ng drone ang mga tangke. Pero madalas mahirap gawin ito. Karaniwan, maraming drone ang kailangan para pabagsakin ang tangke. Kapag tinignan mo kung paano ikumpara ang BMP sa TP-22, madaling maintindihan kung bakit. Sa pinakamakapal nitong bahagi, ang BMP Infantry Fighting Vehicle ay may 30 mm lang ng bakal na armor. Ang TP-22 ay may mga bahagi na may halos 200 mm composite armor na nagpoprotekta sa tauhan at loob nito. Pagdating sa proteksyon ng armor, ang TP-22 ay mga 7 beses na mas matibay kaysa sa BMP. Sa mga lugar malapit sa labanan, kung saan madalas ang mga drone ng kalaban, mahalaga bawat milimetro. Maaaring ito ang magtakda ng buhay o kamatayan sa loob at tagumpay o pagkatalo sa labanan. Mas matibay at matatag ang mga ginawang tangke kaysa sa anumang sasakyang pandigma ng infantry ayon sa mga open source intelligence analyst. Mas malaki ang tsansa nilang makaligtas sa direktang tama ng drone, lalo na kung nilagyan sila ng iba't ibang dagdag na proteksyon, tulad ng razor wire, spike, at iba pa. Isa pang dahilan kung bakit maaaring napagpasyahan ng mga Ruso na gawing infantry fighting vehicle ang isang TP-22 ay dahil kilala ang TP-22 sa mundo ng militar dahil sa isang napakalaking depekto sa disenyo. Disenyo noong 1900 at 60s, isa ito sa pinakasikat na tangke ng Russia na may mahigit 25,000 unit na nagawa. Malakas ito, gaya ng V-12 diesel engine. Dahil dito, umaabot ito ng 50 milya kada oras at nakakabiyahe ng 300 milya sa isang puno ng tangke. Gayunpaman, may malaking problema ito sa autoloader nito. Sa papel, mukhang kapaki-pakinabang ang autoloader sa tangke dahil hindi na kailangan ng manual na paglalagay ng bala sa kanyon. Ibig sabihin, 3 lang sa crew: komandante, taga-baril, at driver. Hindi na kailangan ng tagalagay ng bala. Ang mga autoloader ay maaari ring magbigay ng mas mabilis na pag-reload kaysa sa manual, kaya natutulungan nitong patuloy na makaputok ang TP-22 na may kaunting antala sa pagitan ng bawat putok. Sa kasamaang palad, ang mga Soviet na nagdisenyo ng tangke na ito ay nagdesisyong ilagay ang imbakan ng bala ng tangke sa tabi mismo ng autoloader, sa ilalim lang ng tore ng tangke. Sa madaling sabi, ginagawang parang pulbura ang mga TP-22. Isang tama ng drone o missile sa tore ay sapat para pasabugin ang buong tangke. Halos imposible nang mabuhay ang sinumang nasa tangke kapag nangyari iyon. Dahil dito, gumawa ang militar ng Rusya ng lahat ng paraan mula noon hanggang ngayon para maghanap ng paraan para patibayin ang kanilang TP-22. Naglagay sila ng cope cage sa paligid ng mga tore at nagwelding ng armor na parang balat ng pagong para dagdag proteksyon. Ang bagong paraan na ito ng pagtanggal ng baril at tore ng tangke ng buo ay susunod na hakbang lang sa prosesong iyon, na layuning gawing mas mahirap mapatumba ang TP-22
ng isang eksaktong drone o rocket attack. Dahil wala na ang tore at baril, dapat mas magaan na ang T-72 kaysa dati. Dahil dito, maaaring mas maging madaling imaniobra ito sa labanan o baka nga mas mabilis pa itong tumakbo kaysa dati. Kailangan ding timbangin nito ang dagdag bigat ng metal na tinik at reactive armor plates sa katawan ng tangke. Kahit may ilang positibo, ang T-72 tangkeng walang kanyon ay hindi rin ligtas sa kapintasan. Kahit walang turret, ang katawan ng T-72 ay tumitimbang ng 27 tonelada mas mabigat pa rin kaysa BMP-3 na 18 tonelada lang. Ang mga tangkeng tulad nito ay hindi kailanman magiging kasing liksi ng mga tunay na infantry fighting vehicle. Kaya kahit na mas kaya nilang tiisin ang mga tama, mas mahihirapan pa rin silang umiwas dito. Tumakas mula sa mapanganib na combat zone patungo sa mas ligtas na lugar. Sa mahirap o hindi pantay na lupa, halata ang kaibahan ng tangke at infantry fighting vehicles. Ang infantry fighting vehicle at personal carrier ay mas madaling dumadaan sa magaspang o masisikip na daan, habang ang mabibigat na tangke ay madalas na naiipit o bumabagal. Ang mga BMP at iba pang infantry fighting vehicles ay dinisenyo para magsakay ng tropa at may mga tampok para mapadali ito. Marami sa mga ito ay may mga hatch sa likuran, halimbawa, na nagpapahintulot sa mga tropa na makapasok at makalabas ng mabilis at ligtas. Hindi ganoon ang gawa ng mga tangke. Lalo na ang mga tangke ng Rusya na kilala sa pagiging hindi komportable at mahirap para sa crew. Mahirap pumasok at lumabas sa T-72 kahit sa pinakamagandang pagkakataon. Mas mahirap pa kapag may spike at razor wire ang tangke mula ulo hanggang paa. Kailangang umakyat ang infantry sa katawan ng tangke at iwasan ang mga tinik at tulis para makapasok o makalabas na magtatagal pa ng oras. Sa mga labanan sa unahan, bawat segundo mahalaga. Kaya kahit na mas matibay na ang tangke ngayon kaysa dati, maaaring mas mahirapan ang mga tao sa loob na makatakas ng buhay kung kailangan nilang lumikas sa kahit anong dahilan. Hindi ibig sabihin nito na hindi gumagana o hindi pwedeng gumana ang mga conversion ng tangke sa IV kasi pwede naman. Maraming puwersang militar sa buong mundo ang matagumpay na nakapag-transform ng mga lumang tangke bilang mga carrier ng tauhan. Halimbawa, ginawang armored personnel carrier ng Israel ang mga butas ng tangke ng T-55 mula pa noong 1980. At ang mga puwersa ng Ukraine, gayon din, ay nakahanap ng mga paraan para magamit ang mga lumang tangke sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga hindi kailangang bahagi at paggawa nitong mga sasakyan ng infantry. Kapaki-pakinabang ang sistemang ito kapag maayos na gawa. Ang mga bagong Frankentank ng Rusya ay maaring makatulong sa ligtas na pagdadala ng tropa sa harapan, ngunit hindi sila perpekto. Mukha silang awkward, mabagal, hindi komportable, at maging delikado para sa mga kailangang magpatakbo o sumakay sa loob ng mga ito. Kahit kumpleto sila sa depensa, hindi pa rin sila matibay. Madaling patumbahin ng drone, misil, bomba, at mina, na patunayan ng puwersa ng Ukraine na kaya nilang harapin ang Russian armor dahil nakasira na sila ng higit 4,000 tangke at 8,000 armored at infantry fighting vehicles. Pero marahil ang pinakamahalagang aral dito ay ipinapakita nito kung gaano nakadesperado ang Russia. Nang magsimula ang digmaan, buong kumpiyansa nilang ipinadala ang maraming tangke at armored na sasakyan sa Ukraine. Siguradong mabilis silang magtatagumpay. Ngayon, matapos ang 3 taon, napilitan silang gamitin muli ang dekada ng luma nilang armor at baklasin ang ilan sa pinakamalalakas nilang tangke para lang matulungan silang mabuhay. At hindi lang ito isang beses na halimbawa. Marami pang ibang kaso ng mga Russian Frankenstein tanks, mula sa mga lambat ng kulungan ng manok sa paligid ng kanilang mga tore hanggang sa mga patong-patong na drone jamming equipment sa ibabaw ng kanilang chassis. Nakakatawa, mabigat at mabagal, ipinapakita ng likhang ito kung gaano nagbago ang digmaan at kung gaano kalayo ang kailangang gawin ng Rusya para mapanatili ang opensiba sa Pokros at iba pang lugar sa unahan ng labanan. Kahit lumalakas ang mga drone ng Ukranya, maaaring hindi pa rin sapat ang mga bagong depensa para mapigilan ang mas malaking pagkalugi ng Kremlin ngayon. Alamin ang malungkot na sitwasyon ng tangke ng Rusya sa aming bagong paliwanag.
na tinatalakay kung bakit napilitang baguhin ng Kremlin ang taktika nila sa tangke para makaligtas. Para sa mas napapanahong balita sa Ukranya, panoorin ang aming video tungkol sa kung paano pinahirapan si Putin ng walang tigil na drone campaign ng Ukranya. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para ikaw ang isa sa mga unang makakaalam ng mga pinakabagong kaganapan mula sa frontline ng Ukranya at balita mula sa iba pang mahahalagang labanan sa buong mundo.